Masamang balita para sa Ukraine dahil inihahanda na ng Russia ang kanilang monster ICBM-RS-28 Sarmat missile o mas kilala sa tawag na Satan II. Samantala ang Russia at Iran nahulog sa patibong na ginawa ng Turkey. At ano itong kinatatakutan ng US na Oreshnik missile ng Russia na may kakayahang hindi kapanipaniwala at may bilis na 3.4 kilometers per seconds. Sa video na ito ay aalamin natin gaano nga ba kalakas ang Sarmat missile at Oreshnik missile ng Russia at paano sinamantala ng Turkey ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ganun na rin ang gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Habang abala ang mundo sa digmaan ng Israel laban sa Gaza at Lebanon, isa pang malaking sigalot sa gitnang silangan ang sumisiklab. Ang Syrian Civil War na tumagal ng 8 taon na halos hindi nabibigyang pansin sa media, ngunit sa isang mahalagang pangyayari, halos tuluyang nakubkob ng mga rebelding puwersa ang Aleppo, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Syria, netong Sabado. Ito unang pagkakataon na muling nakapasok ang mga rebelde sa lungsod matapos ang halos 8 taon. Ayon sa mga grupo, para sa karapatang pantao, humigit kumulang 277 sundalo at sibilyan ang nasawi mula nang salakay ng mga rebelde ang Aleppo. Nakupkup nila ang malaking bahagi ng lungsod sa unang pagkakataon mula noong 2016 nang napaatras sila ng mga puwersa ni Syrian President Bashar al-Assad sa tulong ng Iran at Russia. Gayunpaman, ang kamakailang paglala ng sitwasyon ay nagpapakita na muling nagsanib puwersa ang mga rebelde at muling sumusulong patungo sa kanilang layunin na patalsikin ang rehimen ni Assad sa Syria. Ayon sa mga eksperto, ang muling pagpapalik ng lakas ng mga rebelde ay malaking bahagi ng suporta at mga patakaran ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Pinaniniwalaang ang Russia na kasalukuyang nasa gitna ng matinding digmaan laban sa Ukraine at ang Iran na nasa bingit ng isang malawakang digmaan laban sa Israel ay nagbigay daan kay Erdogan upang muling buhayin ang pag-aalsa laban kay Bashar al-Assad sa Syria. Ang mga pangunahing kaalyado ni Assad ay abala sa kanilang sariling direktang labanan sa kani-kanilang mga kalaban. Ayon sa mga opisyal ng Turkey, inilipat ng Russia ang karamihan sa mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga fighter jet at iba pang mahalagang kagamitang militar mula Syria patungo sa labanan laban sa Ukraine. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga rebelding Syrian na sakupin ang Aleppo na kanilang tinanggap ng may galak dahil wala ang Iran o Russia upang pigilan sila sa pagkakataong ito. Tinawag ng Russia ang pag-atake ng mga rebelde bilang isang direktang paglabag sa soberanya ng Syria. Samantala, patuloy na sumusulong ang mga rebelde habang inaangkin nila ang kontrol sa Aleppo sa suporta umano ni Erdogan ng Turkey ayon sa mga eksperto. Ayon kay Simon Ledin, isang eksperto sa mga usaping Middle East na nakabase sa US, lantaran umano sinusuportahan ni Erdogan ang mga grupong Sunni jihadist sa Syria na ngayon nakupkob ang lungsod ng Aleppo matapos ang mahigit 8 taon. Naniniwala si Ledin na kailangang harapin ng papasok na administrasyon ni Trump ang dalawang mahalagang tanong kaugnay ng hinaharap ng Syria. Ang unang tanong ay kung ano ang mangyayari sa rehimen ni Assad kung ang impluwensya ng Iran sa Syria ay mababawasan o magwawakas. Ang pangalawa ay kung paano tutugon ang Russia sa lumalaking kapangyarihan ng Turkey sa hilagang Syria. Sabi ni Ledin, gusto ng Russia na manatili si Assad na napakahalaga mula sa isang estratehikong pananaw, ngunit nais ng Turkey na italaga ang sarili bilang caliphs ng mga Muslim nations, lalo na ang mga Sunni.
Ayon kay Simon Liden, maaaring maging isang mahalagang manlalaro ang Israel sa digmaang civil sa Syria. Ipinahayag niya na kung malubhang mahihirapan ang Iran, malamang na hilingin ni Putin ang tulong ng Israel upang pigilan ang lumalaking impluwensya ng Turkey, isang hakbang na maaaring magbago ng kabuuang balanse ng kapangyarihan sa Mediterranean region. Ipinahayag ni Lidin na kailangan ng Estados Unidos na linawin ang kanyang posisyon patungkol sa Turkey, isang kasaping bansa ng NATO, na ang mga aksyon ay hindi ayon sa mga pulisiya ng alyansa. Ang Syria ay naging isang bansa kung saan ang Turkey, Russia, Iran at mga kanlurang bansa ay may magkasalungat na interes. Ngayon, ang lahat ng mata ay nakatutok sa posisyon ng Amerika. Sa loob ng halos isang dekada, ang Syria ay nasangkot sa isang madugong digmaang sibil sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno na suportado ng Iran, Russia at iba pang mga kaalyado at ng mga rebelding puwersa na suportado ng US at mga kaalyado nitong NATO. Layunin ng mga rebelde na pabagsakin ang rehimen ni Bashar al-Assad na kanilang itinuturing na otokratiko at diktador, ngunit mas komplikado ang labanan kaysa sa nakikita sa ibabaw. Ang Syrian Civil War ay maaaring ituring na isang pagpapalawig ng matagal ng alitan sa loob ng libu-libong taon sa pagitan ng mga sekta ng Shia at Sunni ng Islam, kung saan parehong nagtatangkang ipaglaban ng bawat grupo ang kanilang dominasyon sa rehiyon. Ang Pangulo ng Syria na si Bashar al-Assad ay kabilang sa komunidad ng Alawiti, isang sangay ng Shiite Islam na nagmula sa kasalukuyang Iraq at tumakas patungong lalawigan ng Latakia noong ika-10th century AD upang makaiwas sa pag-uusig at diskriminasyon mula sa mga Muslim na pinuno na itinuturing silang mga erehe. Bilang sentro ng kapangyarihan ng Shia sa gitnang silangan, ang Iran ay hayagang sumuporta sa rehimen ni Assad sa kanyang laban kontra sa mga grupong rebeldeng Sunni na sinusuportahan ng Turkey at mga kaalyado nitong NATO. Samantala, masamang balita para sa Ukraine dahil naghahanda na ang Russia na i-deploy na ang RS-28 Sarmat missile, isang next-generation intercontinental ballistic missile na pinangalanan nilang Satan II. Ang pambihirang missile na ito ay may kakayahang umabot ng higit sa 18,000 kilometers at maaaring magdala ng hanggang 10 mabibigat na nuclear warheads o 15 magagaan na warheads. Kilala ito sa kakayahang makaiwas sa mga missile defense system at kayang pumuntirya ng mga target sa buong mundo nang may nakamamatay na katumpakan. Ang pagiging handa nito ay isang malaking pagtaas sa kakayahang militar ng Russia na nagdudulot ng alarma sa buong Ukraine at sa pandaigdigang komunidad habang patuloy ang tensyon sa rehiyon. Inihayag ng Russian military leader na si Karakiv na ang mga makabagong Yars at Avangard missile system ay operational na. Idinagdag niya na ang RS-28 Sarmat ballistic missile system na may mabigat na missile na pinapalakas ng liquid propellant at malapit nang maging handa para sa labanan. Ayon kay RVSN Commander Sergei Karakiv sa isang artikulo sa Bulletin of Military Education ng Ministry of Defense ng Russia, ang pag-unlad ng strategic missile forces, ang pagbuo ng mga bagong uri at pamamaraan ng pakikidigma, pati na rin ang karanasan mula sa NMD, ang operasyon at paggamit ng mga armas at kagamitang militar na pumapasok sa mga tropa at naglalagay ng mga gawain para sa sistema ng edukasyong militar upang mapabilis na maiangkop ang nilalaman ng pagsasanay. Kaugnay nito, ang mga Universidad ng Strategic Missile Forces ay taon-taon na ina-update ang nilalaman at pinalalawak ang saklaw ng mga programang pang-edukasyon na ipinatutupad at lumilipat sa mga pamantayan sa edukasyon na kanilang sariling binuo.
Ang RS-28 Sarmat Intercontinental Ballistic Missile ay dinisenyo upang maghatid ng mga nuclear warhead at tamaan ang mga target na libu-libong milya ang layo tulad ng sa Estados Unidos at Europa. Gayunpaman, ang pag-unlad nito ay hinarap ng mga pagkaantala at problema sa mga pag-test. Ayon sa mga ulat mula sa lokal na media, kayang tamaan ng missile ang mga target nito sa loob lamang ng ilang minuto matapos itong ilungsad. Ang RS-28 Sarmat, na kilala sa kanluran bilang Satan II, ay may haba na 35 meters sa cloud na 18,000 kilometers at timbang sa paglulungsad na higit sa 200 tonelada. Ayon sa media ng Russia, kaya nitong magdala ng hanggang 15 na nuclear warheads na maaaring tumarget ng magkahiwalay, pati na rin ang Avangard Hypersonic Glide Vehicle, isang bagong sistema na sinabi ni Putin na walang kapantay sa mga kalaban ng Russia. Samantala, bukod sa Satan II, inihayag ni Russian President Putin sa buong mundo na inilungsad ng Russia ang isang Oreshnik, isa sa mga pinakabagong intermediate range missile nito. Ang hakbang na ito ay direktang tugon sa paggamit ng Ukraine ng mga missile mula sa US at Britain noong November 21. Sinabi ng Pangulo ng Russia na ang missile ay kayang maglakbay ng 10 beses ang bilis kaysa sa speed of sounds, kaya't hindi ito maaring maharang. Ayon sa ulat ng news agency ng Reuters, sinabi ang missile ay may range na 5,000 kilometers na nagbibigay daan sa Russia na tamaan ang karamihang bahagi ng Europa at ang kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Ayon kay Anatoly Matvichuk, isang eksperto sa militar ng Russia, kayang magdala ng missile ng 6 hanggang 8 conventional o nuclear warheads. Ang ideya na maaaring maglungsad ang Russia ng mga missile na posibleng tumama sa siyam na base ng hukbong sandatahan ng US at mga imbaka ng missile mula sa iba't ibang lokasyon ay nakakabahala. Gayunpaman, ang anumang ganitong uri ng agresyon ay maaaring magdulot ng pandaigdigang labanan. Sa pangkalahatan, maaasahan natin na magpipigil ang Russia na gawin ang ganitong radikal na hakbang maliban na lamang kung talagang naitulak ito sa sukdulan. Kayang maabot ng Oreshnik missile ang base militar ng US sa Kuwait na 2,100 kilometers ang layo sa loob ng humigit kumulang 11 minutes. Kaya rin tamaan ng Oreshnik missile ang punong himpilan ng US Fifth Fleet sa Bahrain sa layong 2,500 kilometers sa loob ng 12 minutes. At kayang maabot ng missile ang Pearl Harbor Naval at Air Base sa layong 5,100 kilometers sa loob ng 25 minutes. Ang Oreshnik ay isang Russian intermediate range ballistic missile na kilala sa iniulat na bilis nito na higit sa Mach 10 o 3.4 kilometers per second. Ayon sa militar ng Ukraine, ang missile ay nilagyan ng 6 na warhead. Bawat isa ay may kasamang submunitions. Mayroon din itong maraming independently targetable re-entry vehicles, pati na rin ang mga hiwalay na warheads na kayang tumama sa iba't ibang mga target. Ayon sa mga opisyal ng US, ang Oreshnik ay nasa experimental stage pa lamang. Bukod dito, pinaniniwalaan na ang Russia ay may limitadong bilang lamang ng mga unit nito, kaya't ang regular na deployment laban sa Ukraine ay malamang na hindi mangyayari sa ngayon.